Okay guys, ito. Magandang umaga po. Ngayong araw na to, nandito po tayo sa Santa Mesa. Santa Mesa. Bali, San Juan na po yung kabila. Bali, gagawa po tayo dito sa area ng San Juan River. Yan. May tumawag sa atin ng customer na yung papagawa po na sa whirlpool. Ang problema ay U4. Paano masabi? O U4. Okay. Ngayon, check upin natin. Okay guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayong araw na to, nandito po tayo sa Santa Mesa sa may Manila City. Bali, gagawa po tayo ng isang front load na whirlpool. Bali, ngayong araw na to, tinawagan tayo ni Sir J. Aguinaldo. Yan, shoutout kay Sir at maraming salamat kay Sir J. Aguinaldo. Nagloko talaga, sir? Hindi ba Yung washing machine niyo po, ilang taon na po yan, sir? isa pa lang? Maaga. U4 siya eh. Dati nag-U4 tapos wala ko man. Nag-U4 na yun. Tuloy-tuloy na nag-U4. Yan, U4 siya. Mula. Nag-ulo man siya. Nag-okay. Nagagamit. Kaya tuloy-tuloy na U4. Welcome to my vlog, Brian Peter Electronics po. Nandito po tayo ngayon sa araw ng Santa Mesa, sa may old Santa Mesa, at tinawagan tayo ni Sir J. Yan, yan. Samahan niyo po ako sa paggawa ng isang whirlpool. Ang problema is U4. Yan, isang front load po siya. Bali, yung isang araw pa po tayo tinawagan at yan. Welcome to my vlog. Samahan niyo po. Facebook. Wala ka kayo yung internet? Ha? Wala ko na kayo yung internet? Wala. Wala sa Facebook po. O sa YouTube. Ayun po muna. Ako sa Facebook. Nagbukas na po na ito, sir? Ako pa lang. Sinig niyo po. Yan guys, kung titingnan nyo po yung kanyang yung sa door lock switch, yan. Ngayon check natin yung ano niya, kung nagki-click ba ito, kasi dapat ito once na siya ay matapos na, dapat siya ay may signs po siya rito. Anong sign ang lumalabas dito, sir? U4. U4 lang, wala po yung sign na nakalock. Meron. Yung padlock. Nakalock siya, okay. Dapat po yon once na siya ay nakatapos na o either na hindi ginagamit, totally dapat hindi siya nakalock. Yan, hindi siya mabuksan kasi nakaano pa. Pero pag nabubuksan nyo sa sir, Pagka hinihila yung string doon sa ilalim. okay, yun po yung sikreto. Pag once na yun po yung manual. Yan. At yung ginawa ko pong ganito sa sa madre, sa missionary, hinila nila, hindi nila talaga mahila. Pinwersa nila hanggang bumigay. Tapos nung pinagawa, niremedyohan lang, hindi rin umare. Talagang yan. Ngayon yun ang check-checkin natin. Kasi kadalasan po noon is minsan, napupersa po yung pinaka-spring o either na pinaka-contact point niya doon sa pinaka-plastic niya. Yun. Yun po yung nagiging laging sanhi ng U4. O either na minsan makikita nyo kung merong ngat-ngat o tama yung wirings. Wala naman ako nakikita. Ito yung kanyang tali para mabuksan nyo siya. Ayaw. Ito po yung kanyang door lock sensor. Yun ang titingnan natin kung may problema.
Bali, siya po yung kaya nag-U4 dahil minsan kadalasan maluwag to o either na minsan may ngat-ngat to ng daga. Yan. Titingnan natin kung may supply siya rito na lumalabas. Yan. Kung tignan natin, nag-click naman siya. Oh. Yan, naglolo ko. Yun ang problema niya. Ibig sabihin, wala siyang nadidetect na inilalak niya. Dahil bukas po. Kaya ngayon, titignan natin ang actual na ito. Pipisilin natin kung tumatama po ba itong kanyang ano. Yan o, kung titignan natin ito. Minsan dito nagkaka-problema rin minsan. Ito ang nangyayari sa kanya. Bali, kahit nag-automatic ano siya, ang problema, hindi ko mag-lock. Hindi ko totally kaya siya nag-error. Kahit anong gawin po natin, nakaano na po yung kanyang lock. Lang lahat naka-ABR. Ang nasira nila yung ginawa ko rin yung 2-door nilang linear na ref at saka isang ganito. Kaya ito. Bali, check ko po muna yung kailang supply dito. Always naman daw pinapatay nila. Yan, may sariling breaker po siya. Yan. Kaso, ito yung nakita ko. Yan, tingnan natin kung ilang supply. Yan. Susuplayin, titingnan natin yung kanyang load. Yan. Yan oh, grabe. 247 hanggang 248 yan kanina. Yan. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito na sobrang taas ang load. Yung pumapasok na load. Yan, hindi po porket tayo ay inverter is maganda na. Kadalasan nagpa-fluctuate po, lalo-lalo na pag nagkukulog kidlat o may nag-welding. Yan po, o nagpa-brownout. Yan po yung kadalasan ng pagiging sira ng mga inverter. Yan, kadalasan po nangyayari yan sa mga rep. Yan. Yan ang advice ko po is dapat ito'y merong sariling ABR. Yan, wala pa po itong isang taon. Nagka-problema po yung kanyang sensor. Ito yung sensor niya, nakalagay dito is 220. Ayan, pumapasok sa ating kuryente is 247. Bumigay siya. May mga parts po ito, may mga components po dito sa loob na mga resistor, nagche-change resistance po yun, sir, o either na nagkaka-problema, naluluto. Ayan, kaya bumigay po ito. Nakabili na po tayo ngayon ng isang sensor ito sa door lock switch niya. Bali ito, yan syempre maraming salamat kay Boss Jimboy Ramayat. Yan. Okay, testing natin to, tapos kakabit ko ngayon. A few moments later. Okay. Bali yan guys, kinabit ko na po siya. Bali ngayon, testing po natin kung okay na po yung sensor door switch niya. Tingnan natin.
Mali yan guys, mali. Kinabit ko na po yung bago pero ganun pa rin. Nagtataka ako, yung isa is totally may problema na. Ngayon ito is good to. Ngayon ang gagawin ko, bubuksan ko siya ulit. Titingnan ko kung anong naging diferensya niya. Wala naman siya totally ngat-ngat ng taga o either na mismong may tama yung mga wire o sa terminal. Ngayon checkin ko siya ulit at bubuksan ko po siya ulit. Kaya yan, nakailang try tayo, ganun pa rin. Ngayon titingnan natin. Okay. Pasensya na, kanina yung ating kabit dito is baliktad. Yan. Sorry, hindi gaano pala siya nakakabit. Yan, ngayon okay na siya. Ayun, napansin ko hindi pala lumalapat. Ngayon, tatry ko lang siya muna ng nakaganito. Okay, kaya pala siya nag-U4 pa rin. Yung kanyang connector, pag hindi nyo nalapat ng maigi, is tutunog lang siya ng 2 beses hanggang 3, tapos mag-U4 pa rin siya. Kahit anong i-ano nyo ritong function o cotton o either na kahit sa spins o sa quick wash, nagaganon pa rin siya. Ngayon, tatry ko siya ulit ngayon. Okay. Try natin siya ulit. On tubig. Power. Pag ang click niya ay isa lang, click. Yan, testing. Yung. Check natin yan. Yung. Water. Yung. Okay na siya guys. Bali nagkarga na po, gumana na po yung solenoid niya. Ibig sabihin, na-sense po ng panel PCB board na yung kanyang door lock is nag-sense. Kaya ito, nagkaroon na ng supply. Ito na rin natin syempre ng voltahe itong kanyang solenoid para malaman natin kung anong napasok. Ayan. Nasa 243 volts. Pag naglo-load siya at nagkakaroon ng itong pag pinapagana natin itong kanyang inverter front load, yan ang sumusupply naman sa kanya, 243 volts. Pero mataas pa rin po yan. Yan. Ito, wala po ito. Magsisense lang po itong tubig once na magre-rinse na siya o magpapabric na siya. Ito naman po yung sa wash. Yan. 243 volts. Medyo mataas pa rin, no? Dapat may EBR to. Bali, ano na po siya, no? Rinse na siya, sir. Babanlaw na po siya. Bali, ito guys, ini-testing na lang po natin to. Tinitingnan natin kung ano pa po yung magiging problema niya. So far, wala naman po siyang kagat ng mga daga, yung mga wirings. Kadalasan kasi nasisira yun, minsan sa error, sa pagbukas ng pinto o either minsan dun sa kanyang supply. Yan, bali okay na siya. Ngayon, sasarado ko na po siya. Titingnan nyo po yung kanyang timer is 3 minutes. Ngayon, nag-spin na po siya. Yan, unti-unti na siyang bumibilis. Yan, 2 minutes.
Ang kagandahan po nito, kahit konti lang yung pag-spin niya, totally bibigay niya na ng konti. Ito ho kasi may heater siya. Nakakatulong rin siyempre yung heater na pagpapatuyo at mabilis yung talagang totally tuyo na. Tapos na, hihintay na lang po natin yung kanyang is tumunog. Yan, pag nag-blink na po siya ng ganon, ibig sabihin tapos na. Okay na siya. Yan. Totally, pwede na po natin siyang buksan. Yo. Okay. Try natin siya ulit. Sa cotton. Tingnan natin. Yung yan, ibig sabihin pag tumutunog yung kanyang solenoid, yung kanyang inlet, nagkakarga yun ng tubig. Yan. Hanggang dito na lang tayo. Bali, kung titingnan natin yung kanyang is 1 minute and Paano masabi? 1 hours and 1 minute. Ibig sabihin, ganyan katagal ang paglalaban ng cotton. Yan, medyo tagal-tagal to. Pero yan, totally wala na yung kanyang error. Tama kayo. At kahit saan mo siya ilagay dito, totally nag-U4 siya. Yan. Kaya siya nagkaaganon minsan sa supply ng kuryente. O either na minsan ito is kahit hindi pa tapos, minsan nabubuksan to ng bigla o either na nagkaroon ng problema na po yung kanyang contact. Kaya yun. Pag ganon, pag ayaw talaga, nandito po yung secret. Yung secret niya, siyempre yung kanyang niya rito, yung nihila. Yan guys, hanggang dito na lang tayo. At yan, siyempre, nandito po tayo ngayon sa Santa Mesa, sa Manila. Gumagawa po tayo ng isang Whirlpool na isang front load. Yan. Maraming salamat kay Sir JN. Ito si Ma'am. Pasensya na. At ngayong araw na to, ako yung nagpapasalamat siyempre sa ating customer na nagtiyaga na ilang araw tayong ngayon, no? Na yun. Yan sir, maraming salamat. Thank you. Okay. Bali yun. Sa lahat po ng ating tigapanayam at walang sawang nanonood ng YouTube channel natin, thank you very much sa inyo lahat. Siyempre sa aking boss master, si Master Leboy. Yan, magpagaling ka at yan. Alam ko naman kahit hindi ka gumagawa ngayon, kumikita yung vlog mo. Siyempre, at kay Master Jimboy Ramayat, thank you very much, and then kay Larry. Tuloy-tuloy lang. Keep up the good work. And then, thank you, sir. Thank you. Salamat. Bye-bye po. Hanggang dito lang po. Thank you.